Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 80107. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alvin. Variant. Sa una, hindi naisip ni Sherman na maaaring isang variant si Alvin, ngunit nang tawagin ito ni Walter sa atensyon ngayon, hindi niya maiwasang matigilan. Elder Ghost, hindi mo ba laging naiintindihan kung bakit may kakayahan si Alvin na mag-execute ng soul skills? Sa tingin mo ba maaaring siya ay isang variant? Nakipag-ugnayan si Sherman sa hibla ng hindi kumpletong kaluluwa sa kanyang katawan at nagtanong sa mahinang boses. Posible naman. Makalipas ang maikling sandali, isang matanda at nakakatakot na boses ang narinig. Siyempre, posibleng dahil din sa ibang bagay. Walang tiyak. Walang sino man sa mundong ito ang maglalakas loob na sabihin na alam niya ang lahat. Nanliit ang mga mag-aaral ni Sherman at bahagyang naghalo ang takot sa kanyang mga mata habang patuloy siyang nanghuhula. Pakiramdam ko, malaki ang posibilidad na siya ay isang variant. Kung hindi, paano posibleng magkaroon ng ganoong kalakas na lakas sa ganoong edad? Kahit na si Alvin ay isang variant o hindi, talagang hindi siya maaaring payagang mabuhay. May pakiramdam ako na kung hindi mo siya mapatay sa lalong madaling panahon, ikaw ang mamamatay sa hinaharap. Napuno ng takot ang sinabi ni matandang aswang. Bukod dito, siya ang nagtataglay ng Devil Seal Tablet at alam niya ang aking pag-iral, at alam pa niya na ang Devil Seal Tablet ay makakalaban sa akin. Kapag namatay ka na, imposibleng mabuhay din ako. Kaya, Elder Ghost, kailangan mo akong tulungan. Kailangan nating humanap ng paraan para harapin siya minsan at magpakailanman at tuluyan na siyang maalis sa mundong ito. Ang mga mata ni Sherman ay kumislap ng malamig na liwanag habang siya ay walang awa na nagsasalita. Hinding-hindi ko siya hahayaang mabuhay. Ang nakakatakot at namamaos na boses ni Elder Ghost ay napuno ng nagyayelong sipon at nakatusok sa buto na layuning pumatay na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Sherman na kiligin. Hanggang ngayon, kahit siya ay hindi alam ang tunay na kakayahan nitong Elder Ghost. Ngunit alam niya na si Elder Ghost ay talagang isang eksperto sa itaas ng Martial Emperor stage sa kanyang kalakasan. Sherman. Hindi napigilan ni Walter na sumimangot nang makitang hindi sumagot si Sherman, sa halip ay natarante siya, at tinawag niya si Sherman. Bumalik sa katinoan si Sherman. Vice Fourth Master Walter, tama ang nahulaan mo. May isang bagay na matagal ko nang iniisip kanina, at napagpasyahan kong sabihin ito sa iyo. Magsalita ka. Tumaas ang kilay ni Walter at bahagyang inaabangan ito. Ang dahilan kung bakit gusto kong patayin si Alvin ay higit sa lahat ay dahil kaya niyang kontrahin ang aking innate ability. Pareho kaming variant, ngunit ang kanyang bloodline ay medyo espesyal, kaya kapag naisagawa ko ang aking innate ability at naglunsad ng isang pag-atake, ang aking innate ability ay automatikong maghiwa-hiwalay bago pa man ako makalapit sa kanya, dahilan upang bumalik ako sa aking normal na lakas. Mabagal na nagsalita si Sherman, at ang dahilan na ito ay itinuro sa kanya ni Elder Ghost. Kaya ganyan. Tumango si Walter na may pag-unawa, at pagkatapos ay nagtanong siya ng nakangiti. Sherman, marahil ay labis kang nakakaramdam ng kakilakilabot sa iyong puso dahil mayroon kang isang kontra sa iyong kakayahan, tama? Siyempre, wala akong ibang hinihiling kundi ang paghiwalayin siya bago sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Sherman habang walang awa niyang sinabi. Very good. Since ganon, then we have a common enemy. May paraan ka ba para harapin siya? Tanong ni Walter. Maliban na lang kung pumasok ulit tayo sa illusory purgatory at pinahintulutan si Lorcan na salakayin at patayin siya. Kung hindi, kahit ako man o si Lorcan, wala tayong lakas para patayin siya. Umiling si Sherman. Illusory purgatorio. Kumunat ang noo ni Walter. Sa bawat oras na i-activate ang illusory purgatory, magdudulot ito ng napakahusay na pagkonsumo. Hindi ito malamang na ma-activate muli. Kung ganito ito, napakahirap na patayin siya sa mga sumusunod na selection ng martial competition ng 10 Dynasties, sabi ni Sherman. Gaano nga ba kalakas ang illusory realm soul skill na iyon na taglay niya?
Ayon sa aking kaalaman, kahit na ito ay isang espesyal na demonyong hayop na may pambihirang likas na talento o ang mga eksperto sa alamat ng Martial Emperor Stage, ang kanilang mga kakayahan sa spiritual force ay higit na may kakayahang labanan ang mga pag-iral na nagtataglay ng isang spiritual force na mas mababa o katumbas sa kanilang sarili. Kumunat ang noo ni Walter habang sinabi, si Lorcan ay isang third level na void interpretation stage na martial artist, at ang kanyang spiritual force ay nasa ikatlong level din ng void interpretation stage. Hindi kaya ang cultivation ni Alvin ay nakapasok na rin sa ikatlong level ng void interpretation stage. Nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Walter na maghigpit. Vice Fort Master Walter, si Alvin ay iba sa mga ordinaryong martial artist. Ayon sa aking pagtatantya, malamang na nakonsumo niya ang isa sa mga espiritong prutas na iyon na nagpapabuti sa paglilinang ng kaluluwa ng isang tao, at naging sanhi ito ng kanyang espiritual na lakas na maging mas mataas kaysa sa kanyang paglilinang ng 2 antas. Sinabi ni Sherman, noong Dynasty's martial competition ng Dark Cloud Dynasty 1 taon na ang nakakaraan, nasaksihan ko ang kanyang illusory realm soul skill. Noong panahong iyon, ang kanyang cultivation ay nasa ika-9 na antas ng void initiation stage ngunit ang kanyang spiritual force ay sa halip ay nasa ika-2 antas ng void interpretation stage. Ano? Labis na namangha si Walter nang marinig niya ang tungkol sa mga bunga ng espiritu na maaaring mapabuti ang paglilinang ng kaluluwa ng isang tao sa nakaraan. Kaya sa ganitong paraan, kapag nakapasok na siya sa unang antas ng void interpretation stage ngayon, ang kanyang spiritual force ay lalampas sa ikatlong antas ng void interpretation stage kasama nito. Oo. Tumango si Sherman, at pagkatapos ay sinabing may nakakatakot na ekspresyon, bukod dito, ayon sa aking pagtatantya, ang kanyang cultivation ay maaaring hindi lamang nasa unang antas ng void interpretation stage, at malaki ang posibilidad na nakalusot na siya sa ikalawang antas ng void interpretation stage. Ikalawang antas ng void interpretation stage. Isang binata na 28 taong gulang lamang. Hindi mapigilan ni Walter na mapabuntong hininga. Sa sandaling ito, sinimulan niya talagang kunin si Alvin na maging isang henyong figure na nagtataglay siya ng pambihirang likas na talento at maaari siyang suriing mabuti. Sa madaling salita, ang kanyang kasalukuyang espiritual na lakas ay malamang na nasa ika-4 na antas ng void interpretation stage. Huminga ng malalim si Walter. Kung ganito talaga, kapag naisagawa na niya ang soul skill na iyon, malamang na wala nang makakapantay sa kanya sa gitna ng mga batang henyo mula sa 10 dynasties na dumating para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Hindi naman talaga. Kung mayroong umiiral sa gitna ng 40 dagdag na mga kabataang henyo na umabot sa ika-4 na antas ng void interpretation stage at isang inscription master sa parehong oras, kung gayon marahil ang taong iyon ay magkataon na magagawang kontrahin si Alvin at talunin siya. Sabi ni Sherman. Magkakaroon ba ng ganoong pag-iral? Kumunat ang noo ni Walter at tila walang lakas ng loob na maniwala na may ganoong pag-iral. Walang sigurado. Sinabi ni Sherman, kapag lumitaw ang isang pag-iral na tulad niyan, naniniwala ako na hanggat si Vice Fort Master Walter ay gumagawa ng mabigat na pangako na hilingin sa taong iyon na tumulong na patayin si Alvin, hindi siya dapat tumanggi. Nang magsalita si Sherman dito, nagpakita siya ng masamang ngiti. Malamig at walang pakialam na sumulyap si Walter kay Sherman, at pagkatapos ay ngumisi siya. Kung darating talaga ang oras na iyon, malamang na ikaw ang pinakamasayang tao, Sherman, di ba? Vice Fort Master Walter, hindi mo masasabi ng ganyan, masaya lang tayong lahat. Bahagyang ngumiti si Sherman. Tama, nagsalita ka kanina tungkol sa ilang kayamanan na madaling maabot ko. Ano iyon? Tanong ni Walter nang maalala niya ang sinabi ni Sherman kanina. Vice Fort Master Walter, talagang stalling tactic ko lang yan at basta-basta lang akong nagsalita. Si Vice Fort Master Walter ay matalino at alam niya na nagdaraya ako simula pa lang. Hindi nagmamadaling nagsalita si Sherman habang kumikislap ang isang maliwanag na liwanag sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Dahil kahit na magsalita man siya tungkol sa pagkakaroon ng Devil Seal Tablet o hindi, ang mga miyembro ng Skywolf Fort ay gugustuhin pa ring patayin si Alvin, bakit niya isisiwalat ang pagkakaroon ng Devil Seal Tablet?
Sa sandaling ang Devil Seal tablet ay nahulog sa mga kamay ng Skywolf Fort, kahit na makukuha niya ito mula sa kanila sa hinaharap, ngunit sino ang nakakaalam kung ang isang hindi inaasahang kaganapan ay magaganap sa panahong ito. Tingnan muna natin kung may pag-iral sa mga kabataang henyo na hindi natatakot kay Alvin. Kapag nagkaroon ng ganoong pag-iral, tiyak na papatayin niya si Alvin sa ilalim ng mga pangako ng Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Bukod dito, ang spatial ring na nasa pag-aari ni Alvin ay malamang na mahuhulog sa mga kamay ng taong iyon. Kahit na siya ay isang pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage, hanggat hinihiling ko kay Elder Ghost na angkinan ang aking katawan, mapapatay ko pa rin siya sa maikling panahon at sakupin ang spatial ring ni Alvin. Nagsimulang magplano si Alvin sa kanyang puso. Siyempre, kung walang makakapigil kay Alvin sa mga susunod na pagpipilian ng martial competition. Sa oras na iyon, sasabihin ko kay Walter ang katotohanan na si Alvin ay nagtataglay ng Devil Seal tablet na may kakayahang magbigay ng amplification na 100%. Alang-alang sa Devil Seal tablet, naniniwala akong hindi titigil si Walter kay Alvin. Gumawa ng backup na paghahanda si Sherman para sa kanyang plano. Alvin, sa pagkakataong ito, siguradong patay ka na. Ang mga mata ni Sherman ay napuno ng matinding lamig. Natural na hindi alam ni Alvin ang lahat ng nangyari sa loob ng kuta. Sa kasalukuyan, tahimik niyang naiintindihan ang wind concept sa kanyang silid sa Narcissus Pavilion. Si Alvin, na may hawak na wind concept fragment sa kanyang kamay, ay napapalibutan ng mga hibla ng malinaw na nakikitang malalakas na hangin, at ang malalakas na hangin ay malalim at lumalakas ng walang tigil. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na para siyang ganap na sumanib sa hangin. Siya ang hangin at ang hangin ay siya. Habang naiintindihan niya sa pagmumuni-muni, nakalimutan ni Alvin ang oras. Kuya Darfield. Bumalik lang sa katinoan si Alvin nang may pamilyar na boses na pumasok sa kanyang mga tainga mula sa labas, at pagkatapos ay iniligpit niya ang wind concept fragment sa kanyang kamay. Irish. Pagkatapos niyang buksan ang pinto ng kanyang silid, napansin ni Alvin na ang bukang liwayway ay dumating na sa abot tanaw, at isang bagong araw ang opisyal na dumating. Kuya Darfield, kailangan na nating pumunta dito. Si Irish, na nagpahinga ng isang gabi, ay tila mas maganda at gumagalaw. Hindi lang iyon, napansin ni Alvin ang kaunting pagbabago sa kanya. Si Irish ay hindi makakalusot, tama. Natigilan si Alvin, pagkatapos ay nagunat ang kanyang espiritual na lakas, at nakahinga siya ng maluwag nang mapansin niyang ang cultivation ni Irish ay nasa unang antas pa rin ng Void Interpretation Stage. Mukhang masyado akong kainahinala. Tama, si Irish ay nakalusot pa lang sa unang antas ng Void Interpretation Stage ilang araw na ang nakakaraan. Kahit na gusto niyang makalusot muli, ito ay mangangailangan man lamang ng isang yugto ng panahon. Umiling si Alvin habang naglalakad siya katabi ni Irish para magtipon kasama si Wilbur bago tumungo sa battle arena. Kasabay nito, maraming tao ang naruroon sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Alvin. Kuya Alvin. Hindi nagtagal, dumating na rin sina Lizardo at Sandro, at ang Sword 13 na lumakad bago si Lizardo ay tumango sa grupo ng tatlo ni Alvin at masasabing binati sila. Whoosh! Whoosh! Sa hindi inaasahang oras, dumating sa oras sina Saber 5 at Logan. Hindi nagtagal, dumating na ang lahat ng mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dinastiya. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, ang mga batang henyo ng 10 dinastiya ay puno ng espiritu at lakas, at sila ay lubos na wala sa kalungkutan na kanilang ipinahayag nang makita nila ang mga bangkay ng maraming kabataang henyo noong dapit hapon. Swoosh! Isang alulong ng hangin ang umalangaw-ngaw mula sa panloob na kuta, at naging dahilan upang ang lahat ay hindi napigil ang itaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa ibabaw. Isang matangkad na binata ang lumipad at nakarating sa langit sa itaas ng battle arena sa isang kisap mata. Lorcan. Nang makita nila si Lorcan, alam ng mga taong naruroon na ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort ay dapat na malapit ng dumating. 802. Tulad ng inaasahan ng lahat, ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan hindi nagtagal pagkatapos lumitaw si Lorcan. Vice Fort Master. Vice Fort Master Palmer. Vice Fort Master Walter.
Ang mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya ay sunod-sunod na yumuko kina Carmelo at Walter. Walang pakialam na tumango sina Carmelo at Walter, at hindi nagtagal, sinabi ni Carmelo na may nakakakilabot na boses, ang martial competition ng 10 Dynasties ay magpapatuloy ngayon. Ang ikalawang round ng pagpili ay gaganapin sa ating Skywolf Fort's Illusory Creep. Illusory Creep. Kaagad, ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dynasties ay hindi napigilan na ipakita ang mga nalilitong ekspresyon dahil halatang hindi nila alam kung anong uri ng lugar ang Illusory Creep. Whoosh! 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 Sa ilang sandali, nakita ng lahat na ang 10 Skywolf Fort Elder na nagpakita kahapon ay lumipad palabas ng Inner Fort para humarap sa kanilang lahat. Ikaw, buksan mo ang exit ng Illusory Creep. Tumingin si Carmelo sa isa sa mga matatanda at walang pakialam na nagsalita. Oo. Magalang na sumagot ang Skywolf Fort Elder bago bumulusok pababa upang bumaba sa kanang sulok sa itaas ng arena ng labanan. Bang! Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, ang binti ng matanda ay humakbang pababa, na naging sanhi ng malaking ladrilyo sa kanang sulok sa itaas ng arena ng labanan na talagang lumuwag at nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-alis sa lupa. Kasunod nito, ang Skywolf Fort Elder ay humampas gamit ang kanyang kamay upang aktwal na bunutin ang malaking brick. Iyon ay. Sa susunod na walang oras, lahat ay nagulat sa tanawin sa ilalim ng napakalaking ladrilyo. Ang isang malawak na makapal na fog ay dahan-daang tumataas mula doon, at naging sanhi ito upang hindi nila makita kung ano ang nasa loob ng fog. Ito ang labasan ng Illusory Creep. Ikaw 50 ay dapat pumasok mula sa isa pang 50 pasukan at dumaan sa buong Illusory Creep para lumabas dito. Ang boses ni Carmelo ay tumunog sa isang napapanahong paraan, at naging sanhi ito ng lahat ng mga kabataang henyo kabilang si Alvin na bumalik sa kanilang katinoan. 50 pasukan. Ang lahat ay hindi maiwasang mabigla dahil hindi nila akalain na ang isang crypt ay talagang magkakaroon ng napakaraming pasukan. Ang mga patakaran ng ikalawang round ng pagpili ay hindi mahirap sa sinuman sa inyo. Lahat ng 50 sa inyo ay papasok mula sa isa sa 50 pasukan sa Illusory Creep. Pagkatapos ninyong makapasok, kailangan ninyong lampasan ang patong-patong ng mga hadlang sa loob ng creep para lumabas mula sa nag-iisang labasan. Nagpatuloy si Carmelo. Sa exit ng Illusory Crypt at bago ka lumabas lahat, makikita mo ang kabuoang 50 number token. 50 number token mula number 1 hanggang number 50, at ito ay kumakatawan sa eksaktong ranking sa ikalawang round ng mga selection. Ang ikalawang round ng mga selection ay hindi mag-aalis ng sinuman, at ito ay magre-rango lamang sa inyong lahat. Nang matapos magsalita si Carmelo, nagliwanag ang mga tingin ng karamihan sa mga batang henyo. Ang kawalan ng eliminasyon ay nangangahulugan din na ang ikalawang round ay hindi katulad ng unang round, at walang panganib sa loob nito. Bukod dyan, kailangan kong ipaalala sa inyong lahat ang tungkol sa isang bagay, at ito ang pinakamahalagang bagay. Ang mga taong pumapasok sa Illusory Crypt at nakakuha ng pinakamataas na ranggo ng mga token ay magkakaroon ng kapangyarihang piliin ang kanilang kalaban bago ang iba. Halimbawa, ang taong nakakuha ng number token number 1 ay magagawang maging unang pipili ng kanyang kalaban sa ikatlong round ng kanyang mga pagpipilian, at pagkatapos ay pipiliin niya ang kanyang numero, open. At iba pa. Ang taong nakakuha ng huling token sa ikalawang round ng mga selection ay walang kapangyarihan na pumili ng kanyang kalaban sa ikatlong round ng mga selection at maaari lamang hamanin. Bukod pa riyan, kahit na ang mga taong nakakuha ng token number 1 hanggang 10 ay may kapangyarihang pumili muna ng kanilang mga kalaban, ngunit hindi nila maaaring hamanin ang isa't isa at maaari lamang hamanin ang mga tao na may mga unang token sa labas ng numerong 10. Nagpatuloy si Carmelo. Sa ilang sandali, nagliwanag ang mga tingin ng grupo ng mga batang henyo kabilang si Alvin. Ang mga nakakuha ng mas mataas na ranggo ng mga token ng numero ay nagawang pumili ng kanilang mga kalaban sa kalooban sa ikatlong round ng mga selection. Bukod pa riyan, ang mga taong nakakuha ng token na may bilang na 1 hanggang 10 ay talagang makakakuha ng kapangyarihan ng immunity sa ikatlong round ng mga selection at magiging immune laban sa paghamon ng iba. Kung mas mataas ang ranggo ng number token, mas malaki ang benepisyo. Maganda kung makukuha ko ang isa sa mga token mula sa numero 1 hanggang 10.
Hindi lang ako mahahamon ng iba, makakakuha ako ng prioridad na hamanin ang mga taong nakakuha ng mas mababang ranggo na mga token ng numero. Mukhang kailangan kong subukan ang aking makakaya sa ikalawang round ng mga selection. Tiyak na sisikapin kong makakuha ng number token sa top 10. Sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan, karamihan sa mga batang henyo ng 10 dynasties ay tila kumuha ng mga stimulant, at sila ay labis na nasasabik. Nais nilang makuha ang pinakamataas na ranggo ng mga token ng numero. Sa ganoong paraan lamang sila magkakaroon ng pagkakataong umaban sa ikatlong round ng mga selection. Kahit na ang ikalawang round ng mga selection ay hindi mag-aalis ng sinuman, ngunit batay sa kasalukuyang mga pangyayari, tiyak na maraming tao ang matatanggal sa ikatlong round, samantalang kung gusto nilang umaban sa ikatlong round, kung gayon ang kompetisyon para sa mga number token sa ikalawang round ay napakahalaga. Ang ikalawang round ng mga selection na ito ay bahagyang kawili-wili. Ang mga batang henyo na nakakuha ng nangungunang 10 mga token ng numero ay tiyak na magiging nangungunang mga numero sa gitna ng 50 kabataang henyo. Ang 10 taong ito ay hindi maglalaban-laban sa ikatlong round ng mga selection, kaya't ang pinakakawili-wiling mga laban ay natitira sa huli. Kumikislap ang mga mata ni Sandro habang bahagyang ngumiti. Mukhang ang ikatlong round ng pagpili ay malamang na magpasya sa nangungunang 10 tao sa martial competition sa pagkakataong ito, samantalang ang ikaapat na round ng pagpili ay marahil ang huling round ng mga selection, at ito ay malamang na magpapasya sa eksaktong ranggo sa gitna ng nangungunang 10. Hindi napigilan ni Lizardo na hulaan nang matapos siyang magsalita. Ganyan dapat. Tumango si Alvin bilang pagsang-ayon. Ang ikatlo at ikaapat na round ng mga selection ay walang alinlangan na pangunahing kaganapan ng martial competition ng 10 Dynasty sa pagkakataong ito. Kung makukuha natin ang top 10 number tokens, kaya nating sakupin ang isang advantageous na posisyon sa ikatlong round ng mga selection. Hanggat hindi tayo natatalo ng taong hinahamon natin, madali nating sasakupin ang top 10 rank sa martial competition ng 10 Dynasty sa pagkakataong ito. Nagsalita si Irish nang may bahagyang pananabik. Ganito kasi. Pero hindi ganoon kadali makuha ang top 10 number tokens. Kung tutuusin, may kabuoang 50 tao ang nakikipagkompetensya para sa 10 number token na iyon. Umiling si Alvin at hindi masyadong optimistiko. 50 pasukan at isang labasan. Malinaw, lahat ay magtitipon sa parehong lugar sa dulo ng illusory crypt, samantalang ang lugar na iyon ay marahil ang lugar kung saan itinatago ang 50 mga token ng numero. Sinabi ni Wilbur, kapag may ilang tao na pumasok sa lugar na iyon ng sabay-sabay, tiyak na lalaban sila para agawin ang token ng numero na mas mataas ang ranggo. Kaya't walang pagkukulang sa pakikipaglaban sa ikalawang round na ito ng mga selection, maliban kung handa kang kunin ang token ng mas mababang ranggo na numero. Ang mga salita ni Wilbur ay tumanggap ng malalim na kasunduan ni Alvin at ng iba pa. Kung pumasok sila sa lugar na nag-imbak ng mga token ng numero ng sabay-sabay, tiyak na hindi sila manunood ng tamad habang ang mas mataas na ranggo na token ng numero ay nakuha ng iba. Kabuuang 50 tao ang gustong makakuha ng top 10 number tokens. Tiyak na magiging matindi ang mga kompetisyon. Ang mga mata ni Alvin ay nagbuga ng isang matatag na liwanag at siya ay nagpasya sa kanyang puso. Kahit ano paman, determinado akong makakuha ng isa sa top 10 number token. Hindi lang iyon, ang target ko ay ang number 1 token. Kahit na ang lahat ng 10 sa nangungunang 10 mga token ng numero ay may mga espesyal na pribilehiyo, ang pribilehiyo ng token number 1 ay walang alinlangan na ang pinakadakila. Ang taong nakakuha ng token number 1 ay nagawang maging unang hominy ng isang kalaban. Sa oras na iyon, ang may-ari ng token ay ganap na may kakayahang direktang hominy ng tao sa dulo na nakakuha ng token number 50. Sa totoo lang, hindi lang si Alvin ang nag-iisip ng ganito, at ang iba pang 49 na batang henyo ay ganito rin ang iniisip. Ngayon, sumunod kayong lahat sa 10 matatanda ng aking Skywolf Fort upang magtungo sa 50 pasukan ng Illusory Crypt. Susundan kayong lahat ni Vice Fort Master Walter. Sa oras na iyon, lahat kayo ay maaring pumasok pagkatapos matanggap ang kanyang utos, sabi ni Carmelo. Tara na. Sa sandaling matapos magsalita si Carmelo, nagutos si Walter at nanguna upang mag-flash out.
Agad na sumunod ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dynasties na kinabibilangan ng Sword 13 at Saber 5. For a time, tanging si Carmelo lang ang nanatili sa langit sa itaas ng battle arena. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating ang kanilang grupo ng mga tao sa silangang bahagi ng panlabas na kuta ng Skywolf Fort. 50 malalaking ladrilyo ang itinaas doon, at ipinakita nito ang ganap na itim na totoong tanawin sa ilalim ng mga ladrilyo. Lahat ng 50 sa inyo ay tumayo sa harap ng pasukan, at pagkatapos ay sabay-sabay na pumasok kapag ako ay nagbigay ng utos, sabi ni Walter. Kaagad, ang mga batang henyo ng 10 dinastiya ay sunod-sunod na kumislap upang tumayo sa gilid ng isang pasukan sa Illusory Crypt, at handa silang pasukin ito anumang oras. Tara na! Nag-flash out ang grupo ni Alvin. Kasabay nito, nagpadala siya ng voice transmission kina Irish, Lizardo, at Sandro. Lahat ng bagay sa loob ng Illusory Crypt na ito ay hindi alam sa amin, ngunit dahil sinabi ni Vice Fort Master Palmer na may patong-patong na mga hadlang sa loob nito, sa palagay ko ay hindi ito magiging ganoon ka-simple. Natatakot ako na marami tayong mahihirap na panganib para lampasan ito. Gaano man kahirap ito, tiyak na tatahakin natin ito sa pinakamabilis na posibleng bilis. Si Irish, Lizardo, at Sandro ay napuno ng kumpiyansa. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang magaan na ngiti nang makita niyang nasa mabuting kalagayan sila, at sumunod siya upang bumaba sa gilid ng isang pasukan. Kasabay nito, ang iba pang mga batang henyo ay sunod-sunod na pumwesto. Bigla, napansin ni Alvin ang isang malamig na tingin na nakatingin sa kanya, at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang ulo at salubungin ang titig na ito. Sherman! Lumubog ang mukha ni Alvin at kumikislap sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay nang tumingin siya sa may-ari ng malamig na tingin. Alvin, ang iyong Illusory Realm Soul skill ay hindi gaanong nagagamit sa ikalawang round ng mga selection. Malamang na wala kang pagkakataong makuha ang nangungunang 10 number token. Napuno ng matinding pangungutya ang boses ni Sherman. Just you see. I'll acquire token number 1. Siguradong matapakan ka sa ilalim ng aking mga paa. Nagpatuloy si Sherman. Kung tungkol kay Sherman, hanggat hiniling niya sa hindi kumpletong kaluluwa ni Elder Ghost na angkinan siya, ang kanyang lakas ay tataas ng paputok at magiging napakadali para sa kanya na tumawid sa Illusory Crypt. Naniniwala siya na siya ang unang tatawid sa Illusory Crypt at makakuha ng token number 1. Path! Tumawa si Alvin sa pangungutya at nanunuya sa pamamagitan ng voice transmission. So paano kung makakuha ka ng token number 1? Kahit na hindi ako makakuha ng number token sa top 10. Maglalakas loob ka bang hamanin ako? Gusto mo bang hamanin ako? Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ni Alvin ay labis na nakakapangilabot, at ito ay parang kulog sa mga tainga ni Sherman, na naging dahilan upang ang kanyang ekspresyon ay agad na magdilim. 803. Ang mga mata ni Sherman ay kumislap ng malamig na liwanag habang nakatitig kay Alvin, at pagkatapos ay bumulong siya sa boses na siya lang ang nakakarinig. Alvin, maging kampante ka hanggat gusto mo. Hindi ako mapakali na makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Kahit ano pa ang makaharap ninyong lahat sa Illusory Crypt, kailangan lang ninyong lahat na manatili sa pag-charge pasulong. Kapag nag-charge kayo hanggang sa huli at pumili ng number token, makakaalis na kayo mula sa exit sa battle arena, sabi ni Walter. Nang makita niyang ang grupo ng mga kabataang henyo ay pumwesto na, biglang sumigaw si Walter. Pasok! Pumasok ka! Ang malakas na sigaw ni Walter ay parang kulog na umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga, at tumagos ito sa eardrums ng lahat ng mga batang henyo kabilang si Alvin. Ang 50 batang henyo ay kinilig bago sunod-sunod na tumalon sa pasukan ng crypt. Matapos makapasok si Alvin sa pasukan ng crypt, napansin niyang pumasok siya sa isang daanan sa ilalim ng lupa, at ang mga magaspang na pader ay nakapalibot sa kanya. Ipo-ipo. Pagkapasok niya, hindi nagatubili si Alvin na dali-daling immobilize ang kanyang movement technique ng buong lakas at mabilis na sumugod. Siyempre,
Kasabay ng pagtakbo niya palabas, hindi niya nakalimutang iunat ang kanyang espiritual na lakas at hayaan itong magwala sa unahan. Kapag may mali sa unahan, mapapansin niya ito sa unang posibleng sandali. Biglang bahagyang nanginig ang espiritual na lakas na si Alvin na nagunat. May nasa unahan. Biglang tumutok ang tingin ni Alvin habang nakatingin sa harapan. Bagamat napagtanto niyang may kaunting aberya doon, hindi man lang nabawasan ang bilis niya dahil kailangan niyang magbilang ng bawat segundo. Swoosh! Si Alvin na pumasok sa illusory crypt ay parang isang hindi makontrol na mabangis na kabayo na alam lang kung paano makarating sa kanyang destinasyon ngunit ganap na walang pakialam sa anumang bagay. Ito ay hangin. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagkislap, sa wakas ay natuklasan ni Alvin kung ano ang sumasalubong sa kanya sa unahan, at napakalamig at unos na halos mapuno ang buong daanan habang walang tigil nitong pag-atake sa kanya. Ang napakalamig na unos na ito ay sinamahan din ng ilang material na wind blades na naglalaman ng lubhang nakakatakot na lakas ng opens iba. Whoosh! Si Alvin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan ng humarap sa hangin na umaagos patungo sa kanya, at ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas bago naging mga alon ng napakalamig at malakas na hangin na pumulupot sa kanyang katawan. Ipoipo. Si Alvin na nabalot ng malawak at malakas na hangin ay hindi ni Katiting natakot sa napakalamig na unos at mga talim ng hangin na sumalakay sa kanya mula sa unahan, at pinaandar niya ang ulo habang hinahayaan ang napakalamig na unos at mga talim ng hangin na tumama sa kanyang katawan. Swoosh! 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 Sa isang maikling sandali, ang material na konsepto ng hangin sa paligid ng katawan ni Alvin ay pinigilan ng unos at mga talim ng hangin na sumalakay sa kanya mula sa unahan hanggang sa puntong halos bumagsak, samantalang, ang kanyang bilis ay pilit na itinulak pababa upang maging mas mabagal. Bang! Bang! Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ang mga kamao ni Alvin ay natatakpan ng malakas na hangin bago niya ito tanggayan sa unahan upang bumangga sa unos at mga talim ng hangin na sumalakay sa kanya. Kaagad, nabawasan ang paglaban ni Alvin. Gumagana ito. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin, at sa pagtaas ng kanyang kamay, isang espada na naglalabas ng nakakatakot na aura ang lumitaw sa kanyang kamay. Quasi-Royal Grade Spirit Sword. Dahil nakakasigurado si Alvin na walang pangalawang tao dito, samantalang ang mga talim ng hangin at hangin na umaatake sa kanya mula sa unahan ay ginawa ng inscription formation, kaya hindi na niya kailangang itago ang anuman. Para sa kapakanan ng pagdating sa dulo ng illusory crypt sa lalong madaling panahon, kailangan niyang gawin ang lahat. Swish! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang quasi-royal grade spirit sword ay ginamit ni Alvin na parang sariling braso na parang mabilis na tinusok sa unahan. Agad na sumipol ang dalawang divine dragon na nabuo mula sa ganap na material na wind concept, at ang kanilang mga mata ay bumaril ng apat na matinding kidlat na gumagalaw upang salubungin ang mga talim ng hangin at hangin. Kaagad, napigilan ang mga talim ng hangin at nanalo ito ng pagkakataon para madaanan ito ni Alvin. Kaunti na lang. Ang mga tingin ni Alvin ay determinado habang siya ay mabilis na nag-flash out na may intensyon na sumingil sa huling bulk zone ng unos at mga talim ng hangin na umaatake sa kanya mula sa unahan. Ang kanyang espiritual na lakas na kumalat ay nagsabi na sa kanya na hanggat dumaan siya sa huling bulk zone ng hangin at talim ng hangin, dadaan siya sa unang hadlang ng illusory crypt na ito. Ipoipo. Swoosh! Ang quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Alvin ay nagbukas ng daan habang ang kanyang buong katawan ay pinagsama ng walang kamali-mali sa material na wind concept upang maging sanhi ng kanyang buong katawan na tila naging isang espada. Kung may naririto at nakita ang kasalukuyang kalagayan ni Alvin, tiyak na mapapansin ng tao sa kanyang pagkabigla na halos pinagsama-sama ni Alvin ang isang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay. Ang material na konsepto ng hangin na bumalot sa kanyang katawan at espada ay halos nabuo sa isang napakalaking espada na naging sanhi ng Alvin at ang quasi-royal grade spirit sword na nakatago sa loob na bahagyang napapansin. Sa sandaling ito, ang quasi-royal grade spirit sword ay parang dulo ng napakalaking espada na ito, samantalang, ang buong katawan ni Alvin ay ang talim ng napakalaking espada na ito. Swish!
Ang napakalaking espada ay napunit sa kalangitan tulad ng isang matulin na palaso na bumunot mula sa isang mabigat na busog. Sa sandaling ito, ang talim ng unos at hangin na sumalakay mula sa unahan ay nahati sa dulo ng napakalaking espada at ganap na naalis sa mga gilid, na naging sanhi ng kanilang pagbara kay Alvin na unti-unting lumaki. Nakadaan na rin ako sa wakas. Sa isang iglap, dumaan si Alvin sa daanan kung saan nagngangalit ang mga talim ng hangin, at ang inscription formation na nagpalapot dito ay naiwan niya sa malayo. Ituloy. Pagkatapos niyang dumaan sa unang inscription formation, si Alvin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at nagpatuloy sa pagsulong. Pagkaraan ng maikling sandali at matapos dumaan sa isang sulok, naramdaman ni Alvin ang eksena bago kumislap ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay may mga bola ng pulang kulay na nakapapasong apoy na nagliliyab sa kanyang harapan, at ito ay parang dagat ng apoy. Una ay hangin, ngayon ay apoy, at pareho ang mga ito ay inscription formation na nabuo gamit ang origin stones at concept fragment. Kumikislap ang mga mata ni Alvin, at hindi siya nag-alinlangan kahit kay titing na ipagpatuloy ang pagtawid pasulong. Ang mga inscription formation na ito ay hindi dapat iniwan ng mga martial monarchs, tama ba? Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kung ito ay isang inscription formation na naiwan ng isang martial monarch, kung gayon ang espiritual na lakas na nakapaloob dito ay magiging lubhang kakilakilabot, at hindi niya ito maaapektuhan ng kanyang kasalukuyang espiritual na lakas. Sa kabilang banda, kung hindi ito naiwan ng isang martial monarch, malamang na maaapektuhan niya ito ng kanyang espiritual na lakas at kahit pansamantalang eye of ito. Pagkatapos niyang lapitan ang apoy na nasa unahan niya, naramdaman ni Alvin ang mainit na paghabi ng hangin na umaatake sa kanyang mukha, at maging ang napakalamig at malakas na hangin na kumikislap sa ibabaw ng kanyang katawan ay hindi nakaharang sa init na ito, kaya naging sanhi kung gaano kabigat ang apoy. Espiritual na lakas. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ang espiritual na lakas ni Alvin ay lumabas upang pumasok sa loob ng apoy at patuloy na kumalat patungo sa mga pader sa paligid ng daanan. Pagkaraan ng maikling sandali, napansin niya ang pagbabago-bago ng maraming inscription na bumubuo nitong inscripsyong porma sayon. Mukhang masyado akong nag-iisip. Paano matutulungan ng isang eksperto sa martial monarch stage ang Skywolf Fort na bumuo ng mga simpleng inscription formation na ito? Hindi kailanman nakalimutan ni Alvin na sa unang round ng pagpili, ang Illusory Purgatory ay ginawa mula sa isang inscription formation na naiwan ng isang eksperto sa martial monarch stage. Naging sanhi din ito nang hindi malay ni Alvin na isipin na ang lahat ng inscription formation sa Skywolf Fort ay itinayo ng isang martial monarch. Pinatunayan ng mga katotohanan na siya ay nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay dumaan sa inscription formation nang hindi nakatagpo ng kahit kay titing na sagabal bilang isang inscription formation na tulad nito ay isang larong pambata lamang sa kanya. Mayroong maraming mga uri ng mga pamamaraan upang sirain ang simple at pangunahing mga inscripsyong formasayon tulad nito sa loob ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Siyempre, ang kasalukuyang spiritual force ni Alvin ay walang kakayahang sirain ang inscription formation na ito, dahil kahit na ang inscription formation na ito ay hindi itinayo ng isang martial monarch stage expert, ito ay itinayo pa rin ng isang void transformation stage inscription master. Si Alvin ay may kakayahan lamang na pansamantalang eye of ito gamit ang kanyang kasalukuyang espiritual na lakas, at hindi niya ito nagawang sirain. Ngunit, ito ay sapat na. Naisip ni Alvin sa kanyang puso habang ang espiritual na lakas na sumanib sa inscription formation ay biglang gumalaw ng mabilis. Sa sumunod na sandali, unti-unting naglaho ang apoy na pumuno sa lugar na ito ng daanan. Ipoy-po. Kasabay nito, madaling dumaan si Alvin sa lugar na binalot ng inscription formation. Kasabay ng pagbawi ni Alvin sa kanyang spiritual force, ang lugar na sakop ng inscription formation sa likod niya ay muling bumangon na may mga hibla ng nakakapasong apoy. Si Alvin ay nagpatuloy sa pag-flash forward ng buong bilis. Nakita niya ang kulay violet na mga kidlat na paminsan-minsan ay tumatama sa unahan, at ito ay tiyak na isang inscription formation na binuo mula sa origin stones at lightning concept fragment.
As expected of a power in the foreign lands, ang Skywolf Wolf na ito ay talagang gastador. Hanggang ngayon, mayroon ng 3 concept fragment na lumabas sa aking passageway. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking kasalukuyang spiritual force ay limitado at nagmamadali ako sa oras. Kung hindi, tiyak na huhukayin ko ang lahat ng mga concept fragment na ito. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay muling nagunat upang sumanib sa inscription formation na pangunahing ginawa ng Origin Stones at isang lightning concept fragment bago ito pansamantalang isinara. Swoosh! Sa susunod na sandali, dumaan si Alvin sa lugar na ito na natangay ng mga kumakatok na kidlat na kulay violet at patuloy na kumikislap pasulong. Nang bawiin ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas, malinaw niyang narinig ang isang alon ng tumatagos sa tainga ng mga kulog na umaalingaw-ngaw sa kanyang likuran, at ang mga kulog ay lalong lumakas bago mabilis na nawala sa kanyang mga tainga. Matapos ang puwersahang pagtawid sa lugar ng hangin na may malupit na puwersa, at pagkatapos ay madaling dumaan sa lugar na naglalaman ng apoy at kidlat, mabilis na pumasok si Alvin sa lugar ng tubig. Ang tubig na ito na lumitaw mula sa inscription formation na ginawa mula sa Origin Stones at isang water concept fragment ay hindi mahinahon. Kung ito ay kalmado na tubig, kung gayon kahit na hindi taglay ni Alvin ang kanyang paglilinang, madali pa rin siyang makalalangoy lampas dito. Ngunit ang tubig na ito ay walang tigil na dumidiin at bumabangga sa loob ng lugar na ito ng daanan, at kapag nakapasok na siya dito, magiging napakadali para sa kanya na mawala ng kontrol sa kanyang katawan at maanod kasama ng mga alon. Sisingilan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay wala kay Alvin, dahil ang kanyang espiritual na lakas ay tumangay at madaling pansamantalang pinatay ang inscription formation na lumikha ng tubig na ito. Mabilis na nawala ang tubig, samantalang, dumaan si Alvin sa lugar na ito na nababalot ng inscription formation. Pagkatapos lamang nabawiin ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas ay muling lumitaw ang mga tunog ng isang malawak na agos ng tubig na walang tigil na nagbabanggaan, at ito ay unti-unting lumayo. Marahil kahit ang mga miyembro ng Skywolf Fort ay hindi kailanman naisip na madali kung eye-off ang inscription formation sa illusory crypt na ito. Kapag ang mga tagumpay ng Rebirth Martial Emperor sa Tao of Inscriptions ay pinagsama sa aking spiritual force, isa lang itong matagumpay na cheat sa lugar na ito. Ang salitang cheat ay nagmula sa lupa ng nakaraang buhay ni Alvin, at ito ay karaniwang ginagamit sa mga manlalaro na lumabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang laro sa hindi patas na paraan. Ang susunod na inscription formation ay malamang na binuo mula sa Origin Stones at isang Earth concept fragment, tama ba? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso habang nakatingin sa bakanting daanan sa unahan. Ayon sa lohikal na pag-iisip, pagkatapos ng mga puwersa ng kalikasan ng hangin, apoy, kidlat, at tubig, ito ay dapat na ang enerhiya ng lupa na katulad ng puwersa ng kalikasan. 804. Nang si Alvin ay handa nang salubungin ang enerhiya ng lupa, kakaiba niyang napansin na may isang matandang figure ang biglang lumitaw sa unahan. Nang tingnan niyang mabuti, ang may-ari ng figure na ito ay ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Carmelo. Kasalukuyan, nakatayo doon si Carmelo habang nakatingin kay Alvin na may magiliw na ekspresyon na para bang nakatingin siya sa isang junior na gustong-gusto niya. Binabati kita sa pagiging una sa ganap na unang yugto ng pagpili sa Illusory Crypt. Ngayon, maaari kang pumili ng isa sa 3 reward na ito. Matapos huminto si Alvin, bahagyang ngumiti si Carmelo at sinabing, ito muna, isang grade 3 spirit weapon. Ang pangalawa. Swoosh! Hindi pa tapos sa pagsasalita si Carmelo nang maging malungkot ang ekspresyon ni Alvin, at pagkatapos ay lumipad siya palabas para talagang dumaan sa katawan ni Carmelo at magpatuloy sa pagkislap pasulong. Kasabay nito, ang katawan ni Carmelo ay unti-unting nagdi-disperse na parang hindi kailanman lumitaw. Damat! Hindi ko talaga napansin na isa pala itong ilusyon na nilikha ng isang inscription formation sa simula. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Alvin habang patuloy siyang kumikislap pasulong. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na magpakatanga at nagmamadaling iniunat ang kanyang espiritual na lakas, at hindi niya nakalimutang hanapin ang bawat sulok habang siya ay sumusulong.
Kanina, inilagay niya ang lahat ng kanyang iniisip sa enerhiya ng lupa, at wala na siyang naisip na iba pa. Kaya't hindi niya maiwasang mapanganga nang makitang humarap sa kanya si Carmelo. Logically speaking, imposibleng lilito si Carmelo dito. Pagkatapos ng lahat, malinaw na inihayag ni Carmelo ang mga panuntunan ng ikalawang round ng mga selection sa labas ng Illusory Crypt kanina, at walang pamamahagi ng mga reward habang nasa kalagitnaan ng crypt. Kaya't pagkaraang huminto saglit si Alvin, ganap siyang nag-react sa mga nangyayari. Ito ay isang ilusyon na nabuo ng isang inscription formation na may tanging layunin na lituhin siya at pag-aaksaya ng kanyang oras. Huwag na lang. Kahit na nagsayang lang ako ng kaunting oras, malamang lahat ay mahuhulog sa eksenang iyon mula pa noon. Naloko ako at yung iba hindi nagagaling. Walang tigil na inaliw ni Alvin ang kanyang sarili, at naramdaman pa rin niya na siya ang dapat na unang makarating sa dulo ng Illusory Crypt at makuha ang number 1 token. Pagkatapos lumipad pasulong sa loob ng ilang oras, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nanginginig, at naging sanhi ito ng kanyang mga kilay na hindi mapigil ang tumaas habang siya ay nanunuya. Isa pang inscription formation. Pagkaraan ng ilang sandali, pansamantalang pinatay ng spiritual force ni Alvin ang inscription formation na ngayon lang niya napansin. Isa pang inscription formation na may kakayahang bumuo ng ilusyon na kaharian. Matapos ang kanyang espiritual na puwersa ay sumanib sa inscription formation, natuklasan ni Alvin ang eksaktong epekto ng inscription formation sa unang posibleng sandali. Hanggat ang isang tao ay pumasok dito, ang ganitong uri ng inscription formation ay mag-trigger ng isang ilusyon na kaharian sa unang posibleng sandali, ngunit ngayon, ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas upang pansamantalang patayin ang inscription formation bago pa man, kaya hindi na niya kailangang harapin ang hindi kilalang ilusyon na kaharian na ito. Medyo nakakatipid ako ng oras sa pagkakataong ito. Desidido akong makuha ang number 1 token na iyon. Huminga ng malalim si Alvin at nagpatuloy sa paglipad pasulong ng buong bilis. Kasunod nito, nakadetect siya ng ilang inscription formation na maaaring lumikha ng mga ilusyon na kaharian bago pa man at pansamantalang eye-off muna ang mga ito, kaya nagbibigay daan sa kanya na makatipid ng maraming oras. Marahil ang bilis ko kung mas mababa sa mga batang henyo sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. Ngunit sa tulong ng aking espiritual na lakas, halos malaya akong gumagalaw sa loob ng Illusory Crypt na ito, at hindi dapat sila mas mabilis kaysa sa akin. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Ngayon, malamang si Sherman lang ang may kakayahang takutin ako sa ikalawang round na ito ng mga selection. Kung tutuusin, ang isang matandang lalaki ay nagtatago sa loob ng kanyang katawan. Kahit na ito ay isang hibla lamang ng isang hindi kumpletong kaluluwa, ngunit ang mga karanasan ng matandang iyon sa buhay ay hindi maaaring maliitin. Si Alvin, na nagtataglay ng dalawang habang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor, ay natural na alam kung gaano kalawak ang karanasan ng isang pag-iral na tila nasa Martial Emperor stage. Bukod dito, malamang napapayagan ni Sherman ang matandang iyon na kontrolin ang kanyang katawan habang binabagtas ang Illusory Crypt na ito. Sa karanasan ng matandang iyon, malamang na madali niyang makita ang mga huling ilusyon, at tanging ang mga puwersa ng kalikasan sa simula ang bahagyang makakahadlang sa kanyang mga yapak. Huminga ng malalim si Alvin nang makaramdam siya ng matinding pressure. Biglang, si Alvin na dumaan sa isa pang sulok sa daanan ay biglang nakakita ng liwanag sa unahan, at naging sanhi ito ng kanyang mga mata na hindi mapigilan ang pagkidlat. Yan ba ang labasan? Nang walang kaunting pag-aalinlangan, si Alvin ay nagpatuloy sa pagsulong. Siyempre, hindi niya nakalimutang gamitin ang kanyang malawakang espiritual na lakas para buksan ang daan. Gaya ng inaasahan, napansin ng kanyang spiritual force ang dalawang inscription formation na magkasunod. Ang isa sa kanila ay isang inscription formation na nagtayo ng isang ilusyon na kaharian, samantalang ang iba pang inscription formation ay naglalaman ng puwersa ng Earth. Hindi ko akalain na lalabas talaga dito ang inscription formation na nagtataglay ng puwersa ng lupa. Nakarating na ako sa labasan.
Ang mukha ni Alvin ay napuno ng isang napakatalino ng ngiti habang nakatingin sa labasan na nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang malapit na siya sa labasan, isang maluwag na crypt ang naaninag sa mga mata ni Alvin, at ito ay dapat ang tinatawag na illusory crypt, samantalang, ang mga sinag ng liwanag ay eksaktong bumaba mula sa itaas ng crypt. Obviously, doon nakalagay ang exit. Dapat ay ito ang battle arena sa itaas. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Swoosh! Tila nag-transform si Alvin sa isang kidlat na kumawala sa daanan at pumasok sa maluwang na crypt bago huminto ng mariin. Nang hindi niya maiwasang lumingon upang tumingin, napansin niyang may ilang 10 pang daanan ang patungo sa lugar na ito. Ang mga daanang ito ay dapat na ang mga daanan kung saan naruroon ang iba pang mga batang henyo. Nasaan ang mga numerong token na iyon? Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang nagsimulang maghanap ang kanyang tingin sa buong crypt, at pagkatapos ay napansin niya ang isang batong plataporma sa malapit sa kanan. Ang stone platform ay napakalawak na may 50 token na nakaayos halos dito, at bawat solong token ay may sariling numero. Whoosh! Ang figure ni Alvin ay nag-flash out na parang multo na dumating bago ang 50 token, at napansin niya ang number 1 token na may isang sulyap bago ito basta-basta kinuha. Mukhang ako ang unang taong dumaan sa illusory crypt. Matapos alisin ni Alvin ang number 1 token, lumiwanag ang kanyang tingin bago siya umakyat sa kalangitan upang makarating malapit sa labasan ng illusory crypt, ngunit hindi siya direktang umalis. Si Alvin na nakatayo sa kalangitan ay nagtago sa kalapit na ulap, at ang kanyang mabangis na tingin ay tumitig sa iba pang 49 na daanan. Biglang bumalot sa mukha niya ang mahinang hangarin na pagpatay. Ang dahilan kung bakit hindi siya naiinip na kinuha ang numero 1 na token at umalis ay dahil gusto niyang gawin ang isang bagay na naiinip niyang gustong isagawa. Gusto niyang patayin si Sherman. Si Sherman ay nakipag-away sa kanya sa Asher Forest Imperial Kingdom noong mga nakaraang taon. Nang maglaon, nagkatagpo sila sa Dark Cloud Dynasty at ang hidwaan sa pagitan nila ay lumaki hanggang sa puntong tila hindi ito matatapos hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Lalo na pagkatapos niyang malaman na ang hindi kumpletong kaluluwa ng isang eksperto na tila nasa Martial Emperor stage ay nakatago sa loob ng katawan ni Sherman, mas malinaw na naramdaman ni Alvin ang napakalaking banta na dulot ni Sherman. Patuloy niyang nararamdaman na kung hahayaan si Sherman na mabuhay, malaon o huli ay magiging isang malaking kalamidad si Sherman. Sa tulong ng hindi kumpletong kaluluwa ng eksperto na tila nasa Martial Emperor stage, ang magiging landas ni Sherman sa hinaharap ay tiyak na magiging maayos, at maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na maging Martial Monarch o maging Martial Emperor. Ang lahat ng ito ay isang bagay na hindi niya gustong makitang mangyari. Sherman, itong illusory crypt ay ang iyong kapahamakan. Ungol ni Alvin. Katulad nito, naghintay si Alvin sa maluwag na crypt, at ang kanyang tingin ay nakalok sa iba pang 49 na daanan na patungo rito habang si Sherman ay lalabas mula sa isa sa mga daanan na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung saang daanan naruroon ang Sherman. Kung hindi, maaari kong isaalang-alang ang pagkukusa na pumasok sa aking sarili. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap habang nag-iisip sa kanyang puso. Sa labas ng exit na malapit sa Alvin ay eksaktong kalangitan sa itaas ng battle arena sa panlabas na kuta. Sa sandaling ito, bukod kay Carmelo na palaging naghihintay dito, bumalik na rin si Walter at ang mga kinatawan ng iba't ibang dynasties na sumunod kay Walter sa mga pasukan ng illusory crypt. Ang grupo ng mga eksperto ng mas matandang henerasyon ay nakatayo sa kalangitan habang sila ay nakatitig ng puro sa labasan ng illusory crypt, at ang labasan ay natabunan ng isang malawak na puting ambon na naging dahilan upang hindi nila makita ng malinaw kung ano ang nasa ibaba. Ito ay kahit sa lawak na kahit ang kanilang espiritual na lakas ay hindi makalusot dito. Malinaw, isang espesyal na inscription formation ang nakaposisyon doon. Nagtataka ako kung sino ang makakakuha ng numero 1 na token, sabi ng maraming tao. Kasama ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, Sword 13, at Saber 5, ang lahat ng mga eksperto ng mas lumang henerasyon ay bahagyang inaasahan na makita kung sino ang unang aalis sa illusory crypt.
Sa sandaling ito, lubos nilang hindi namamalayan na ang isang binata na nakadamit ng violet na maaaring lumabas anumang sandali ay nakatayo sa himpapawid sa gilid ng exit mula pa noong nakalipas na panahon. Ang bagal niya talaga. Si Alvin na nakatayo sa kalangitan malapit sa exit na nakapulupot ng ambon sa loob ng mahigit 10 paghinga, ngunit hindi pa rin napansin si Sherman, ay hindi napigil ang sumimangot. Sa wakas, napansin ni Alvin na may gumagalaw sa isa sa mga daanan na patungo rito, at umalangaw-ngaw mula roon ang mga alon ng matulin na alulong ng hangin. Swoosh! Isang figure ang agad na sumikat sa crypt, at iginuhit nito ang tingin ni Alvin sa unang posibleng sandali. Sherman! Habang tinitingnan niya ang pamilyar na mukha na may itim na kulay na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay nito, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulubot sa isang malamig na ngiti habang ang kanyang mga titig ay nakatitig at nakakulong sa taong ito na matagal na niyang hinihintay. Samantala, si Sherman ay nakarating na malapit sa tambak ng mga token, at ang kanyang mukha ay naging malungkot nang makitang may mas kaunting token. Nasaan ang number 1 token? May mas mabilis pa sa akin. Isang matanda, paos, at nakakatakot na boses ang lumabas sa bibig ni Sherman, at napuno ito ng hindi paniniwala, na parang hindi ito naniniwala na may taong kayang dumaan sa illusory crypt na nauna sa kanya. Sa unang posibleng sandali, natukoy ni Alvin na ang kasalukuyang Sherman ay sinapian ng kaluluwang iyon na tila kabilang sa isang eksperto sa Martial Emperor stage. Matanda. Malamig na tumawa si Alvin nang marinig niya si Sherman, at ganap niyang inihayag ang kanyang anyo na nakatago sa gilid ng ambon na nakapulupot sa labasan. Kasabay nito, ang isang sirang stone tablet ay lumitaw sa kanyang kamay. Nakaukit sa tapyas na bato ang mga makakapal at masalimuot na salita na mahirap unawain, at ito ay naging dahilan upang hindi mabalot ng ulo ng isa ang kahulugan nito. Ang malamig na tawa ni Alvin ay kalalabas lang nang tumalikod na si Sherman, at ang kanyang pares ng malamlam na mga mata ay kumislap na may bakas ng takot. Anak, ikaw talaga. Paanong naging mas mabilis ka sa akin? Ang matanda at paos na boses ay napuno ng hindi paniniwala. 805. Walang imposible. Malamig na tumawa si Alvin, at pagkatapos ay itinaas ang isang sirang stone tablet bago ito ibinagsak kaagad kay Sherman. Swoosh! Ang sirang stone tablet ay pamunit sa kalangitan at agad na tila nanlaki ang mga mata habang ito ay direktang kumikislap patungo kay Sherman, at isang napakalakas na presyon ng bomb alot na naging dahilan upang ang ekspresyon ni Sherman ay agad na malungkot. Anak, panalo ka. Mabilis na umalangaw-ngaw ang matanda, paos, at madilim na boses bago tuluyang namatay. Kasabay nito, ang itim na kulay na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman ay naglaho, dahilan upang ang kanyang pares ng malamlam na mga mata ay muling napuno ng espiritu. Sa sandaling ito, huminto ang sirang stone tablet sa malapit sa Sherman, at tila nawalan ito ng target. Ang matandang lalaki ay mabilis na tumakas. Lumiwanag ang figure ni Alvin na agad na dumating sa harap ng sirang stone tablet, ang Devil Seal tablet, at pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kanyang kamay. Ngunit hanggat si Sherman mismo ay patay na, hindi ka rin makakaligtas. Tumingin si Alvin kay Sherman na may mga mata na puno ng matinding pagpatay. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Sherman ay puno rin ng layuning pumatay. Siyempre, bukod sa layuning ito ng pagpatay ay bakas ng takot na nagmumula sa puso at kaluluwa. Nang walang elder ghost na nagmamay-ari sa kanya, alam niyang malayo siya sa pagiging kapareha ni Alvin. Alvin, gusto mo akong patayin? Tanong ni Sherman sa mahinang boses. Alam mo na ang sagot. Malamig na tumawa si Alvin habang ang origin energy sa kanyang katawan ay tumataas upang agad na mag-transform sa mga alon ng napakalamig na malakas na hangin na sumanib sa Devil Seal tablet sa kanyang kamay, na naging dahilan upang maglabas ito ng isang alon ng nakakatakot na aura. Swoosh! Sa halos sa sandaling natapos na magsalita si Alvin, ang figure ni Sherman ay sumigaw sa langit habang siya ay sumisigaw ng paputok. Vice Fort Master Walter, iligtas mo ako. Ang boses ni Sherman ay naglalaman ng kanyang origin energy na naging dahilan upang ito ay maipasa at umalangaw-ngaw sa mga tainga ng iba na parang kulog. Vice Fort Master Walter.
Si Alvin na may hawak ng Devil Seal tablet sa kanyang kamay ay natigilan, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang maalala na tila nakita niya si Lorcan na hinanap si Sherman bago sabay na pumasok sa loob ng kuta. Hindi kaya pumasok si Sherman sa Inner Fort para makilala ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, Walter. Naging malamig ang tingin ni Alvin nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito, at pagkatapos ay hindi siya nag-alinlangan kahit kay titing na kumislap patungo kay Sherman. Gusto niyang patayin si Sherman at alisin ang anumang problema sa hinaharap bago manghimasok si Walter. Ipo-ipo. Ang bilis ni Alvin ay napakabilis, at para maiwasan ang Devil Seal tablet na malantad sa harap ni Walter, iniligpit niya ang Devil Seal tablet sa daan patungo sa Sherman, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa madilim na liwanag. Libo-libong ilusyon. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ang espiritual na lakas ni Alvin ay sumanib sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa upang isagawa ang kakayahan ng kaluluwa na sa kanya lamang. Isang ilusyon na espasyo ang lumitaw mula sa manipis na hangin upang walisin patungo kay Sherman bago tuluyang binalot si Sherman sa loob nito, samantalang, si Sherman na nabalot ng ilusyon na espasyong ito ay parang tupa sa awa ni Alvin at naghihintay na patayin. Mamatay. Komendat si Alvin na lumapit kay Sherman, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para laslas pababa patungo sa ulo ni Sherman. Biglang sumeryoso ang mukha ni Alvin nang laslasin na ng kanyang kamay ang ulo ni Sherman na parang pakwan dahil biglang sumirit ang isang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Sherman, samantalang, ang ilusyon na espasyong nabuo ng kanyang soul skill, Thousand Illusions, ay nabasag kaagad. Swoosh! Lumiwanag ang anyo ni Sherman upang madaling iwasan ang palad ni Alvin na nalaslas, at pagkatapos ay tumayo siya sa di kalayuan habang tahimik na nakatitig kay Alvin. Matanda, mukhang hindi ka talaga natatakot sa kamatayan. Alam na ni Alvin ang nangyari nang makita niya ang kulay itim na tatak ng apoy na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Sherman. Ito ay tiyak na ang hibla ng hindi kumpletong kaluluwa na tila pagmamayari ng isang martial emperor sa loob ng katawan ni Sherman na sumakop sa katawan ni Sherman sa tamang oras sa sandaling bago si Sherman ay pinatay ni Alvin. Hindi lamang sinakop ng kaluluwa ang katawan ni Sherman, nabasag pa nito ang illusory space na ginawa ng kanyang soul skill, Thousand Illusions, bago tinulungan si Sherman sa pag-iwas sa nakamamatay na strike na ito. Anak, kailangan mong dumaan sa akin kung gusto mong patayin si Sherman. Si Elder Ghost na pansamantalang nagmamay-ari sa katawan ni Sherman ay nagpakawala ng masamang tawa habang nagsasalita siya. Nililigawan mo si kamatayan. Ang mukha ni Alvin ay lumubog pagkatapos ay binawi niya ang Devil Seal tablet na may pagtaas ng kanyang kamay, at ang Devil Seal tablet ay tila may napansin, dahilan upang ito ay kumikislap ng mag-isa patungo kay Sherman. Nang ang Devil Seal tablet ay malapit nang bumasag kay Sherman, nawala ang kulay itim na tatak ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay, na naging sanhi ng muling paghinto ng Devil Seal tablet sa himpapawid. Sherman, tingnan ko kung may iligtas ka ng matandang iyon sa pagkakataong ito. Para sa kapakanan ng pag-iingat laban sa matandang iyon na nagtataglay ng katawan ni Sherman at muling nailigtas si Sherman, hindi na inalis ni Alvin ang Devil Seal tablet sa pagkakataong ito. Libo-libong ilusyon. Kasunod nito, isang madilim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin habang muli niyang isinagawa ang soul skill na pagmamay-ari lamang niya. Agad, si Sherman ay muling binalot ng isang ilusyon na espasyo. Mamatay. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin habang itinataas niya ang Devil Seal tablet bago ito ibinagsak patungo sa ulo ni Sherman. Gusto niyang makita kung maglalakas loob pa bang lumabas ang matandang iyon, dahil kapag lumabas na ang matandang lalaki, tiyak na papatayin niya ang matandang lalaki kasama si Sherman. Nang malapit ng durugan ng Devil Seal tablet na si Alvin si Sherman, isang malamig na ungol ang pumasok sa mga tainga ni Alvin. Kasabay ng malamig na ungol na ito ay isang walang hugis at napakalaking puwersa. Bang! Isang nakakatakot at napakalaking puwersa ang lumabas upang pasabugan si Alvin na lumilipad, na naging sanhi ng pagkabasag ng napakalamig na hangin sa paligid ni Alvin at ang ningning sa Devil Seal tablet sa kanyang kamay ay lumabo rin. Whoosh! 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 Whoosh!
Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, napansin niyang apat na figure ang sunod-sunod na sumulpot mula sa labasan, at sila ay sina Walter, Carmelo, Saber 13, at Saber 5. Ang taong sumakit kanina ay si Walter na unang dumating. Walter, ano ang ibig sabihin nito? Ang martial competition ng 10 Dynasties ay hawak ng iyong Skywolf Fort, ngunit ang isang marangal na Vice Fort Master ng Skywolf Fort na tulad mo ay lumabag sa mga patakaran upang makialam sa martial competition ng 10 Dynasties. Hindi ba ito masyadong malayo? Nang pumasok ang Sword 13, nakita niya ang eksena ni Alvin na pinasabog na lumilipad, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malungkot habang nagsasalita siya ng malamig. Ang mga alon ng sword intent na umaalingaw-ngaw sa langit ay biglang kumawala mula sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang espada na sumisipol anumang oras at lilipulin si Walter. Sa kabilang banda, si Walter na nalock sa aura ni Sword 13 ay may hindi magandang tingnan, ngunit sinabi pa rin niya sa mahinang boses, Sword 13, ang ikalawang round ng martial competition ng 10 Dynasties ay isang rankang selection, at walang panuntunan na ang mga batang henyo ng iba't ibang dynasties ay maaaring magpatayan sa isa't isa. Pinapilipit mo ang katotohanan. Ang tingin ni Sword 13 ay parang isang espada habang siya ay humakbang pasulong, at siya ay parang isang napakalaking espada na nakatayo sa kalangitan at nagdulot ng mas malaking presyon kay Walter. Sword 13, ito ang aking Skywolf Fort, at hindi ang iyong Blade Sect. Kahit na sinabi mo na ang martial competition ng 10 Dynasties ay hawak ng aking Skywolf Fort, kaya ang mga patakaran ay natural na itinakda natin. Walang pakialam na sumulyap si Pomerway sa Sword 13, at ang kanyang mga salita ay nagpakita ng mga halatang palatandaan ng pagpanig kay Walter. Paano kung ito ang iyong Skywolf Fort? Ako, Sword 13, ay kailangang humanap ng ibang lugar kung gusto kong turuan ng leksyon ng isang tao. Ngumuso si Sword 13, at halos umalis na siya nang matapos siyang magsalita. Ang Sword 13 ay nawala sa manipis na hangin sa lugar sa larangan ng pangitain ni Alvin. Sampal. Halos sa parehong sandali, isang malinaw na tunog ng isang sampal ang tumunog. Nanginginig ang tingin ni Alvin, at napansin niya na ang Sword 13 ay lumitaw sa harap ni Walter nang halos biglang nawala ang Sword 13 sa lugar. At saka, binigyan pa niya si Walter ng sampal. Isang malinaw na print ng palad ang lumitaw sa mukha ni Walter, na naging sanhi ng pansamantalang pagkatulala ni Walter, dahil malamang na hindi niya akalain na ang Sword 13 ay maglalakas loob na kumilos laban sa kanya at sasampalin pa siya sa harap ng napakaraming tao. Sword 13, nililigawan mo si kamatayan. Si Walter ay nagalit, lubos na nagalit, at ang kanyang buong katawan ay tila nagbagong anyo sa isang uhaw sa dugo na mabangis na hayop na ibinuko ang dagwang bibig nito habang sumusugod ito patungo sa Sword 13. Pero sa kasamaang palad, hindi man lang niya ginalaw ang sulok ng damit ni Sword 13. Ang bilis! Hindi napigilan ni Alvin na mabigla sa kanyang puso nang makita niya ang figure ni Sword 13 na paminsan-minsan ay nawawala sa lugar at paminsan-minsan ay lumilitaw sa ibang lugar. Hindi nakayanan ni Walter kahit isang suntok bago ang Sword 13. Mula sa simula hanggang sa katapusan, tanging ang kababalaghan ng langit at lupa na dulot ng pag-atake ni Walter ay kumikislap sa kalangitan, samantalang, walang anuman sa kalangitan sa itaas ng Sword 13. Malalaman mula dito na ang bawat paggalaw ng Sword 13 ay napakaikli, at ang kababalaghan ng langit at lupa ay lubos na hindi nakakapagkenden sa kalangitan. Swoosh! 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 Kahit na mabilis na umatake si Walter, hindi man lang niya nagawang hawakan ang mga sulok ng damit ni Sword 13. Tayback 13. Nagdilim ang ekspresyon ni Carmelo, at pagkatapos ay sumali siya sa labanan upang makipagsanib puwersa kay Walter para harapin ang Sword 13. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na magsanib puwersa ang dalawa, hindi pa rin nila nahawakan ang Sword 13. Sword 13. Ikaw. Nakalusot ka na ba sa level na iyon? Sa wakas, tumigil si Carmelo sa pag-atake at tumayo sa gilid ng hindi na nag-aksaya ng lakas, at hinihingal siya habang nagtatanong. Whoosh!
Ang Sword 13 figure na nawala ay muling lumitaw sa mga mata ni Alvin. Kasunod nito, nakita ni Alvin na hindi umiwas si Sword 13 sa pagkakataong ito at sa halip ay basta na lang sumuntok gamit ang kanyang kamao, at ito ay parang sledgehammer habang gumagalaw ito upang harangin ang kamao ni Walter na pumutok na parang kanyan. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, ang Sword 13 ay nanatiling hindi gumagalaw sa kinaroroonan, samantalang, si Walter ay lumipad na parang araw na umalis sa busog, at pagkatapos ay bumangga siya ng husto sa dingding ng silid. Fu! Hindi napigilan ni Walter ang pagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mata ay napuno ng pagtataka nang muli niyang tingnan ang Sword 13. Ikaw! Paano ka naging malakas? Walter, talagang hinahangaan ko ang iyong katapangan. Kahit ako ay hindi nang ahas na hamanin si Junior Brother Sword mula noong 1 taon. Ang isang martial artist na tulad mo sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage ay nangangahas na maging mayabang sa harap ng isang martial artist ng ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Hindi na kailangang sabihin, ang iyong tapang ay kapuri-puri. Si Saber 5, na laging tahimik na nakatayo sa gilid, ay sumulyap kay Walter ng may paghamak, at tila kinukutya niya si Walter sa labis na pagpapahalaga sa kanyang kakayahan. Ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Dahil sa mga salita ni Saber 5, hindi napigilan ni Walter na kiligin, at nagpahayag siya ng kawalang paniwala nang tumingin muli sa Sword 13. Paano? Paano ito magiging posible? Paano ka, Sword 13, makakalusot sa antas na iyon ng napakabilis? Natural na malinaw kay Walter kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Sa buong Cloud Continent, ang mga martial artist na may pinakamalakas na cultivation sa ilalim ng hindi maarak na mga eksperto sa Martial Monarch Stage ay mga martial artist sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Natigilan sandali si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Saber 5. Sword 13, ang master ni Lizardo ay talagang isang ika-9 na antas na eksperto sa Void Transformation Stage. Iyon ay isang mabigat na pag-iral na pinakamalapit sa Martial Monarch Stage. Si Alvin na nagtataglay ng mga alaala ng dalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor ay natural na alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage, at alam niya na ito ang pinakamalakas na eksperto sa Void Stage. Ang Void Stage ay nahahati sa 4 na yugto. Ang Void Prying, Void Initiation, Void Interpretation, at Void Transformation. Ang ika-9 na antas ng Void Transformation Stage ay nagmula sa 4 na malalaking yugto ng Void Stage, ngunit ito rin ay nakatayo sa pinakamataas na rurok sa Void Stage. Sa mga tuntunin ng lakas, maaari itong ituring na pinakamalakas sa ibaba ng Martial Monarch Stage. 806. Nang makita nila ang Sword 13 na nagpapakita ng cultivation sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage, sina Carmelo at Walter ay parehong nagpahayag ng mga ekspresyon ng takot, at tila sila ay nakaharap sa isang nakakatakot na halimaw. Sword 13, dahil isa ka ng 9th level Void Transformation Stage expert, alam naming dalawa na hindi kami tugma para sa iyo. Pero matagal nang inanunsyo ang mga patakaran ng second round ng selection ngayon, at para lang ito sa kapakanan ng pakikipagkumpetensya para sa pagraranggo ng mga batang henyo sa pamamagitan ng number tokens. Huminga ng malalim si Carmelo at mahinahong sinabi, ang mga patakarang ito ay itinakda ng Panginoong Fort Master. Kung mayroon kang anumang katanungan, maaari kang sumunod sa akin upang kumpirmahin ito sa Fort Master. Ang tinutukoy ni Lord Fort Master Carmelo ay ang pinakamataas na pinuno na ng ibabaw sa buong Skywolf Fort, ang mailap na Fort Master ng Skywolf Fort. Matapos itaas ni Carmelo ang Fort Master ng Skywolf Fort, bahagyang takot ang dumaan sa mga mata ni Sword 13, at pagkatapos ay malamig siyang umungol at hindi na nagsalita pa. Kahit na hindi siya natatakot sa dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort na nauna sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang bahagyang matakot sa Fort Master ng Skywolf Fort.
Ang Fourth Master ng Skywolf Fort ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili mula noong maraming taon na ang nakalilipas, at kahit na ang paglilinang ng Sword 13 ay umabot sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage ngayon, naramdaman niyang hindi siya katugma para sa Master ng Skywolf Fort. Alvin, umalis na tayo. Hindi na pinansin ng Sword 13 sina Walter at Carmelo, at kinausap si Alvin. Tumango si Alvin, at kasabay ng pagsunod niya sa Sword 13 para umalis, hindi niya nakalimutang iligpit ang Devil Seal tablet habang marahas na tumitig sa kalapit na Sherman. Nang sumugod si Walter sa oras, alam ni Alvin na imposibleng mapatay niya si Sherman. Kahit ayaw niya, wala siyang ibang pagpipilian. Ano man ang mangyari, ang lugar na ito ay ang Skywolf Fort at si Walter ang Vice Fort Master nito. Bukod dito, ang mga patakaran ng ikalawang round ng pagpili ay talagang hindi nagpapahiwatig na ang mga batang henyo ay maaaring magpatayan sa isa't isa. Kaya't ang pakikialam ni Walter ay hindi maaaring ituring na isang paglabag sa mga patakaran. Kung alam ko nang mas maaga na mangyayari ito, hindi ko na sana itinapon ang Devil Seal tablet noong umatake ako sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Alvin na bumalot sa kanya ang alon ng panghihinayang nang maalala niya ang eksena noon. Si Sherman ay nagmamadaling humingi ng tulong kay Walter nang salakayin niya si Sherman sa unang pagkakataon, samantalang dahil nag-aalala siya na mapansin ni Walter ang Devil Seal tablet na nasa kanya, itatabi niya ito sa unang pagkakataon. Sa oras na iyon, gusto niyang agad na patayin si Sherman at pansamantalang nakalimutan na mayroon pa ring hindi kumpletong kaluluwa na tila kabilang sa isang eksperto sa Martial Emperor stage sa loob ng katawan ni Sherman, at pinayagan nito si Sherman na makatakas sa kapahamakan habang nasa ilalim ng kanyang soul skill, Thousand Illusions. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan at napagtanto na nagkamali siya, at pagkatapos ay kinuha muli ang Devil Seal tablet sa layuning lipulin si Sherman gamit ang Devil Seal tablet, dumating na si Walter at pinilit siyang bumalik upang iligtas si Sherman. Isang pagkakamali ang naging dahilan ng lahat ng pagkakamali. Napabuntong hininga si Alvin. Siya ay orihinal na nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Sherman ngayon, ngunit dahil sa isang maling desisyon, pinahintulutan si Sherman na makatakas sa kapahamakan. Siyempre, naunawaan din ni Alvin na dahil dumating ito sa ganito, walang silbi na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Walang gamot sa panghihinayang sa mundong ito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay huwag hayaang dumaan ang susunod na pagkakataon at sikaping patayin si Sherman sa unang posibleng sandali. Hindi siya mapakali sa kanyang puso hanggang sa mamatay si Sherman. Sa kabuuan, ang lakas ko ngayon ay masyadong mahina. Kung nagtataglay ako ng lakas na hihigit sa Skywolf Fort, kung gayon hindi banggitin sina Walter at Carmelo, hindi ko kailangang matakot kahit na personal na kumilos ang Fourth Master ng Skywolf Fort, at lubos kong kayang patayin si Sherman sa harap mismo ng kanilang mga mata. Muling napagtanto ni Alvin na ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Ngayon ay hindi niya ikinumpara ang kanyang sarili sa nakababatang henerasyon, sa halip ay ikinumpara niya ang kanyang sarili sa mga eksperto ng mas lumang henerasyon tulad nina Walter at Carmelo. Lakas, kailangan ko ng matinding lakas. Walang tigil na sumigaw si Alvin sa loob ng kanyang puso, samantalang, ang origin energy sa kanyang katawan ay tila narinig ang kanyang walang tunog na sigaw, at ito ay ganap na kumulo at tila nagbagong anyo sa maraming galit na mga dragon na kumikislap sa mga meridian sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill na orihinal na naipon sa kaibuturan ng kanyang dantian ay sumanib sa kanyang origin energy ng isang hakbang pa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na napuno ng lakas ang kanyang buong katawan, at sumulong siya sa isa pang malaking hakbang patungo sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage at nakarating pa sa bottleneck. Hanggat naniningil ako sa pamamagitan ng bottleneck na ito, magagawa kong opisyal na makapasok sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na parang dalawang kumikislap na mga bituin. Bago siya umalis sa illusory crypt, hindi nakalimutan ni Alvin na tumingin ng malamig kay Sherman. Isang araw, papatayin niya si Sherman, at gagamitin niya ang Devil Seal tablet para lipulin ang hindi kumpletong kaluluwa na nakatago sa katawan ni Sherman.
Hindi man lang siya natatakot kay Sherman, ngunit natatakot siya sa hindi kumpletong kaluluwang nakatago sa katawan ni Sherman, at ito ang pinakamalaking banta sa kanya. Alvin, papatayin kita ng walang kapantay na kamatayan. Sa sandaling ito, ang voice transmission ni Sherman na puno ng madyugo at walang awa na pakiramdam ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at tila wala ng ibang hinangad si Sherman kundi ang punitin siya bago sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napuno ng bahagyang pang-aalipusta habang siya ay walang pakialam na sumagot kay Sherman, at pagkatapos ay sumunod siya sa likod ng Sword 13 at Saber 5 upang dumaan sa ambon sa labasan ng Illusory Crypt at bumalik sa arena ng labanan sa panlabas na kuta ng Skywolf Fort. Napansin ni Alvin ang maraming nagbabagang tingin na bumababa sa kanya nang umalis siya sa labasan, at ang mga titig na ito ay naglalaman ng paghanga, hindi paniniwala. Maraming damdamin ang nagpahiwatig ng damdamin sa puso ng mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Siya talaga. Paano kaya siya? He's only 28 years old. Isang 28 years old ang unang lumabas sa Illusory Crypt. Kahit na pakiramdam ko ito ay hindi ka panipaniwala, ngunit ang mga katotohanan ay nagpapatunay na siya nga ang unang taong lumabas. Ang numero 1 na token ay malamang na nasa kanya. Marahil ay gumamit siya ng ilang espesyal na pamamaraan at nag-shortcut. Kung hindi, imposible para sa kanya na lumabas ng Illusory Crypt ng napakabilis. Ang isang 28 taong gulang ay nasa unang antas ng Void Interpretation Stage, at posibleng hindi pa siya nakapasok sa Void Interpretation Stage. Bukod sa mga kinatawan ng Dark Cloud Dynasty at ng Darming Dynasty, ang mga kinatawan ng iba pang 8 dynasties ay nagpahayag ng mga pagdududa habang tinatalakay nila ito ng may kasiglahan. Malinaw, lahat sila ay hindi naniniwala na si Alvin ay nagtataglay ng lakas upang maging unang tumawid sa Illusory Crypt. Si Alvin ba talaga ang unang lumabas? Nagliwanag ang tingin ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud habang nagmamadali siyang nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Alvin, binabati kita sa pagiging unang dumaan sa Illusory Crypt, nakuha mo ba ang number 1 token? Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang sumulyap sa Emperor ng dinastiyang Dark Cloud nang marinig niya ang boses na ito, at pagkatapos ay tumango siya ng walang pakialam. Haha! Magaling! Ang Emperor ay tumawa ng napakatalino. Kasabay nito, nagbago ang tingin niya sa mga kinatawan ng iba pang 9 na dinastiya, at napuno ito ng kasiyahan at tila sinasabi. So you've seen it, right? Ito ang batang eksperto ng ating Dark Cloud Dynasty. Si Bryce, ang Panginoon ni Sherman, ay sumulyap kay Alvin na may masalimuot na tingin, at hindi niya mapigilan ang pagpawis na malamig para kay Sherman sa kanyang puso. Malinaw niyang alam ang hidwaan sa pagitan ng kanyang disipulo, si Sherman, at Alvin, at ito ay isang salungatan na hindi mapagkakasundo hanggang sa pagkamatay ng isang partido. Hindi nakakagulat na pati si Ted ay natalo sa kanyang mga kamay. Si Alvin ay talagang pambihira. Ang kinatawan ng Darming Dynasty, ang dalubhasa mula sa Darming Dynasty's Dalton Clan, Elder Chen, ay tumingin kay Alvin na may titig na puno ng pagtataka. Si Alvin ay hindi pamilyar sa kanya, at kahit nasa lawak na narinig niya ang tungkol sa binatang ito na may kakayahang madaling talunin ang pinakamalakas na eksperto ng kanilang Dalton Clan sa nakababatang henerasyon, ilang buwan na ang nakalipas habang siya ay nasa kabisera ng Darming Dynasty. Nang makarating siya sa Skywolf Fort at makita ang binatang ito sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkabigla na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya akalain na napakabata pa pala ng taong ito. Akala ko orihinal na ang unang taong dadaan sa Illusory Crypt ay ang kanyang kamahalan ng Crown Prince. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ang Alvin sa halip. Napabuntong hininga si Elder Chen sa kanyang puso. Si Alvin na naging sentro ng atensyon pagkatapos umalis sa Illusory Crypt ay tahimik na nakatayo sa hangin kasama ang Sword 13 at Sword 5. Matagal ka nang dumaan sa Illusory Crypt at nakuha mo ang number 1 token. Sumulyap si Sword 13 kay Alvin at nagtanong. Oo. Tumango si Alvin. Kaya sa ganitong paraan.
Ang dahilan kung bakit hindi ka lumabas sa unang posibleng sandali ay dahil hinihintay mo si Sherman. Gaano katagal ka naghintay? Nag-construct ang mga mag-aaral ni Saber 5 habang gulat na tanong niya. Naghintay ako ng humigit kumulang 50 o 60 paghinga, sabi ni Alvin. 50 o 60 paghinga. Ang Sword 13 at Saber 5 ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa nang marinig nila si Alvin, at pareho nilang nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Iisa lang ang natitira sa kanilang mga puso, freak. Si Alvin ay isang pambihira. Junior brother sword. Kahit na ano, ang maliit na batang ito ay dapat mahayla sa ating Blade Sect. Tumingin si Saber 5 kay Sword 13 at seryosong nagsalita. Kahit na siya at si Sword 13 ay hindi magkasundo at hindi siya kumbinsido sa kakayahan ng Sword 13 sa maraming aspeto, ngunit iyon ay isang pribadong bagay lamang. Kapag ito ay nauugnay sa Blade Sect, sa halip ay tatayo siya sa parehong panig ng Sword 13 at makiisa laban sa mga tagalabas. Naiintindihan ko. Tumango si Sword 13. Natural na hindi alam ni Alvin ang voice transmission sa pagitan ng Sword 13 at Saber 5 dahil kasalukuyang hawak niya ang wind concept fragment habang tahimik niyang naiintindihan ang wind concept. Hindi lang iyon, pumikit pa siya at naka-crossleg sa langit para magtanim ng puro. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Sword Dragon Form. Ang origin energy sa katawan ni Alvin ay muling naging hindi mapakali kasabay ng pagsisimula niya sa paglilinang, at ito ay walang tigil na umikot ayon sa pamamaraan ng mental cultivation ng Sword Dragon Form bago magpatuloy sa pag-charge patungo sa bottleneck na humahantong sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Hanggat malalampasan ko ang bottleneck na ito, magagawa kong maayos na makapasok sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Matapos niyang maranasan ang insidente mula noon, si Alvin ay napuno ng pananabik sa matinding lakas, at gusto niyang isulong ang kanyang paglilinang sa pinakamabilis na posibleng bilis. Lumabas na si Vice Fort Master Palmer. Kasabay nito, may sumigaw, at naging dahilan upang lumiko ang tingin ng mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya sa kalangitan patungo sa labasan ng Illusory Crypt. Kahit na ang mga taong ito ay naguguluhan sa dahilan kung bakit si Walter, Carmelo, Saber 5, at Sword 13 ay pumasok sa exit ng Illusory Crypt kanina, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bagamat malakas ang naunang sigaw ni Sherman para sa tulong mula sa loob, halos 80% nito ay na-filter ng inscription formation sa labasan ng Illusory Crypt, na naging dahilan upang ito ay naging parang tunog ng lamok. Sa oras na iyon, tanging sina Walter, Carmelo, Sword 13, at Saber 5 lamang ang kasama sa mga tao sa labas na malinaw na nakarinig nito. 807. Vice Fort Master Walter. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya na pagkatapos lumabas ni Carmelo, sinundan din siya ng isa pang Vice Fort Master na si Walter palabas. Hindi lang iyon, may isa pang tao sa likod ni Walter. Siya yun. Mukhang batang henyo din siya ng Dark Cloud Dynasty. Oh my God! Ang unang dalawang tao na lumabas sa ikalawang round ng mga selection ay talagang mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty. Kaagad, ang mga kinatawan ng iba pang siyam na dinastiya ay ganap na nagkagulo, at sila ay nakatitig ng diretso kay Sherman na parang may gustong makilala mula kay Sherman. Ha 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 ha. Good, good. Ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty ay tumawa ng may kasiyahan. Hindi niya akalain na pagkatapos ni Alvin, ang pangalawang tao na lalabas sa Illusory Crypt ay si Sherman. Kahit na walang kadugo si Sherman sa Imperial family ng kanyang Dark Cloud Dynasty, si Sherman ay personal na alagad ng kanyang Imperial uncle, si Bryce. Ang pinakamahalaga, si Sherman ay kumakatawan sa Dark Cloud Dynasty noong lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Ang mga mata ni Bryce ay kumikinang ng maliwanag, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig dahil sa pananabik. Hindi niya akalain na ang kanyang alagad ay talagang magiging pangalawa sa paglalakad palabas ng Illusory Crypt. Pagkalabas ni Sherman, hindi niya maiwasang ipakita ang isang kampante ng ngiti nang mapansin niya ang napakaraming titig na nakatingin sa kanya.
Ngunit nang dumampi ang kanyang tingin sa binata na naka-violet na naka-cross-legged habang naglilinang sa malayong kalangitan, hindi napigilan ng kanyang mga mag-aaral na pumikit nang biglang kumikislap ang malamig na ilaw sa loob. Alvin. Bahagyang nagngangalit si Sherman habang nakatingin kay Alvin mula sa malayo. Kahit na nakuha niya ang number 2 token, at naging sanhi ito ng pagkatuwa ni Sherman, ngunit nakaramdam siya ng kabagsikan nang maalala niya na si Alvin ang nakakuha ng number 1 token. Kahit sino pa ang makalampas sa kanya, hindi siya papayag na maging Alvin ito. Para sa kanya, ang nalampasan ni Alvin ay isang kahihiyan na mahirap alisin. Sherman, nakuha mo ba ang number 2 token? Ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud at ang amo ni Sherman, si Bryce, ay nagtanong kay Sherman sa pamamagitan ng voice transmission sa halos parehong oras. Oo. Lumipad palabas si Sherman upang makarating sa kanilang tabi sa maikling sandali, at pagkatapos ay bahagyang tumango. Agad na napangiti ang dalawa nang marinig iyon. Imperial Uncle, nakakuha ka ng isang mabuting disipulo. Ngumiti ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty habang nakatingin kay Bryce. Masayang tumawa si Bryce, at masaya siya hanggang sa pumikit ang kanyang mga mata. Dahil nakakakuha ako ng personal na alagad na tulad nito sa buhay ko, ano pa ba ang mahihiling ko? Sherman, napagpasyahan kong bigyan ka ng titulo ng isang hindi direktang linyang hari ng aking Dark Cloud Dynasty. Bukod dito, tatanggapin ko ang iyong Z-clan sa kapital ng aking Dark Cloud Dynasty. Ano sa palagay mo? Sinabi ng emperador kay Sherman. Salamat, kamahalan. Bahagyang tumango si Sherman, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nag-iba-iba kahit kaunti. Sana hindi mo makalimutan ang aking Dark Cloud Dynasty sa sandaling magkaroon ka ng napakataas na lakas sa hinaharap, nakangiting sabi ng emperor. Oo. Muling tumango si Sherman. Sherman. Biglang, si Carmelo na pumailang lang sa langit ay unang tumingin kay Sherman, at pagkatapos ay ngumiti siya ng magiliw. Payag ka bang kunin ako bilang iyong Panginoon at maging aking personal na alagad? Matapos mabaygo sa pagkuha ng isang disipulo kahapon, si Carmelo ay nagsalita muli upang kumuha ng isang disipulo. Ang taong ngayon ay isang batang henyo pa rin ng Dark Cloud Dynasty, ngunit hindi si Alvin, kundi si Sherman. Whoosh! Nang magsalita si Carmelo upang kumuha ng disipulo ay muling naakit ang mga tingin ng lahat ng kinatawan ng 10 dinastiya, at karamihan sa mga kinatawan ay nagpahayag ng mga naiinggit na ekspresyon habang nakatingin sila kay Sherman. Alam nila na dahil si Sherman ang pangalawa na umalis sa Illusory Crypt, nakuha niya ang mataas na pagtingin kay Carmelo. Hindi niya gagawin si Alvin at direktang tatanggihan si Vice Fourth Master Palmer, tama ba? Malamang hindi niya. Siya at si Alvin ay parehong mga batang henyo mula sa Dark Cloud Dynasty, kaya hindi talaga siya gagawa ng katulad na desisyon bilang Alvin, tama ba? Ang mga kinatawan ng maraming dinastiya ay animated na tinalakay. Sherman, pumayag ka, dali. Nagliwanag ang mga mata ni Bryce at ng emperador nang marinig nila si Carmelo, at dali-dali nilang hinimok si Sherman. Pareho silang nag-aalala na si Sherman ay kumilos ng padalos-dalos at tatanggihan itong Vice Fourth Master Palmer tulad ng kay Alvin. Sa ganang kanila, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanilang Dark Cloud Dynasty na bumuo ng isang relasyon sa Skywolf Fort, at marahil ito ay magbibigay daan sa Dark Cloud Dynasty na makakuha ng proteksyon ng Skywolf Fort. Kapag ang isang tao ay umakyat sa langit, ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak ay sumusunod doon kasama niya. Sumasang-ayon ako. Si Sherman ay lumipad upang lumuhad at yumuko kay Carmelo, at siya ay tila magalang at mapagpakumbaba. Kahit na si Sherman ay may hindi kumpletong kaluluwa na tila pag-aari ng isang eksperto sa Martial Emperor stage na nakatago sa loob ng kanyang katawan, ngunit wala siyang matigas na karakter tulad ni Alvin. Sa kanya, hanggat ito ay isang bagay na may halaga na gagamitin, hindi niya ito hahayaang makawala. Kung tungkol sa pagkuha ng isang master, ito ay isang formalidad lamang sa kanya.
Kahit na maging amo niya si Carmelo, kung may anumang pagtatalo na magaganap sa pagitan nila, hindi siya magpipigil dahil si Carmelo ang kanyang amo at susubukan niya ang lahat ng posibleng paraan para patayin si Carmelo sa unang pagkakataon. Ang isang master ay isang stepping stone lamang sa kanya, isang hindi kapansin-pansing stepping stone sa landas patungo sa kanyang kinabukasan. Siyempre, hindi alam ni Carmelo ang nasa puso ni Sherman, kung hindi, malamang na magagalit siya hanggang sa sampal si Sherman hanggang sa mamatay. Mabuti. Mabuti. Tumawa si Carmelo sa tuwa, at pagkatapos ay nagtanong siya. Anong mga konsepto ang naintindihan mo? Alam ng mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya kung ano ang susunod na gustong gawin ni Carmelo nang tanungin niya ito, at nakita nila ang mga titig ng inggit habang nakatingin sila kay Sherman. Kabilang sa mga taong ito ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud at si Bryce. Alam nila na sinadya ni Carmelo na bigyan ng reward ang concept fragment kay Sherman. Guru, naiintindihan ko na ang mga konsepto ng hangin at apoy. Nagliwanag ang mga mata ni Sherman at maging ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis. Kahit na ang hindi kumpletong kaluluwa ng isang dalubhasa ay nagtatago sa loob ng kanyang katawan, bukod sa pagtuturo sa kanya sa paglinang at ilang mga diskarte upang mabilis na maunawaan ang konsepto, ang ekspertong iyon ay hindi nakapagbigay sa kanya ng anumang materyal na bagay. Halimbawa, ang mga high-grade spirit weapons, medicinal pill, at concept fragment ay lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ng eksperto sa kanya. Kung tungkol kay Sherman, hanggat nakakuha siya ng concept fragment, kapag ito ay isinama sa mga pamamaraan para mabilis na maunawaan ang konsepto na itinuro sa kanya ni Elder Ghost, ang kanyang konsepto ay tiyak na uusad ng mabilis. Nagkataon lang na nagtataglay si Master ng ikawalong antas ng Fire Concept Fragment, ibibigay ko ito sa iyo. Bukod dyan, mayroon ding pang-anim na antas na Wind Concept Fragment. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang pula at berdeng fragment ang lumabas mula sa kamay ni Carmelo at dumating sa kamay ni Sherman sa isang iglap. Iwalong antas ng Fire Concept Fragment. Lumiwanag ng husto ang tingin ni Sherman dahil hindi niya akalain na ang ikawalong antas ng Fire Concept Fragment na si Carmelo, ang Fire Concept Fragment na narinig niya mula kay Lorcan kahapon ay madaling mahuhulog sa kanyang mga kamay. Bukod doon, mayroon ding pang-anim na antas ng Wind Concept Fragment. Sa sandaling ito, nabigla ang lahat ng kinatawan ng iba't ibang dinastiya kabilang ang dinastiyang Dark Cloud. Isang ikawalong antas ng Fire Concept Fragment. Ika-anim na antas ng Wind Concept Fragment. Anong karang yan? Kapag ang mga concept fragment na nakuha ng Lorcan ng Darming Dynasty kahapon ay inihambing sa nakuha ni Sherman ngayon, ito ay parang pagkakaiba lang ng langit at lupa. Napanganga sa paghanga ang mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya. Sa walang oras, lahat sila ay tumikom ng kanilang mga bibig dahil napansin nilang ang mabangis na tingin ni Walter ay kumikislap sa kanilang lahat. Ngayon lang nila naalala na kapag nagsalita sila ng ganito, walang alinlangang nagpapahiwatig ito sa gilid na si Vice Fort Master Walter ay maramo, at agad nilang itinikom ang kanilang mga bibig at hindi na nang ahas na magsalita pa. Junior Brother Sherman, magkapatid tayo sa hinaharap. Tumingin si Walter kay Sherman at ngumiti habang binabati si Sherman. Senior Brother Walter. Nakangiting sagot ni Sherman. Kasabay nito, sinulyapan niya si Alvin na naka-crossleg sa himpapawid na may kampante na ekspresyon, at tila ipinakikita niya ang kanyang kasalukuyang marangal na katayuan. Ngunit sa kasamaang palad, si Alvin ay naglilinang at lubos na hindi nagmulat ng kanyang mga mata upang tingnan si Sherman, kahit isang sulyap. Congratulations Vice Fort Master Palmer para sa pagkuha ng isang napakahusay na disipulo. Congratulations Vice Fort Master Palmer. Kaagad, bukod sa Sword 13, Saber 5, Wilbur, at Alvin na naka-crossleg sa cultivation, ang grupo ng mga tao sa kalangitan sa itaas ng battle arena ay sunod-sunod na bumati kay Walter. Ang mukha ni Palmer Way ay natatakpan ng isang ngiti, at ang kanyang tingin ay mabilis na bumaba sa Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Sa ilalim ng lahat, ang dahilan kung bakit ako at si Sherman ay magkakaroon ng kapalaran na maging master at disipulo ay dahil sa iyong Dark Cloud Dynasty. Kunin ang tatlong concept fragment na ito bilang pasasalamat ko.
Sa sandaling matapos magsalita si Carmelo, 3 concept fragment ang lumitaw sa kanyang kamay, at inihagis niya ito sa Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Salamat, Vice Fourth Master Palmer. Ang Emperor ay labis na nasasabik habang iniunat niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang 3 concept fragment, at kasabay nito, nasiyahan siya sa maraming titig na puno ng inggit at paninibugho na bumaril sa kanya mula sa paligid. Whoosh! Biglang, isang alon ng biglaang marahas na hangin ang humampas, at ito ay humihip sa mga damit ng mga tao sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan hanggang sa puntong ito ay lumipad at naging sanhi ng maraming tao na tumingin sa ibabaw. Saan nanggagaling ang hangin na ito? Kakaibang dumating ang marahas na hangin ito, at maraming tao ang tumingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang marahas na hangin. Sa lugar na iyon, isang binata na naka-violet ang naka-cross-legged habang ang buong katawan niya ay nakapulupot sa mga bulk zone ng material na wind concept. Ikalawang antas intermediate wind concept. Ang kababalaghan ng langit at lupa sa kalangitan ay naging sanhi ng maraming tao na bumulala sa mababang boses. Sa sandaling ito, mayroong 30 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon na nakapulupot mula sa langit sa itaas ng binata na nakadamit ng violet. Alvin. Tumingin si Sherman at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sama ng loob. Ang binata na nakadamit ng violet ay tiyak na si Alvin, at ngayon lang niya naintindihan ang ikalawang antas ng intermediate wind concept. Kasabay ng pagkalat ng material na wind concept sa kanyang katawan, si Alvin ay walang pansin sa paggising, at nagpatuloy siya sa pag-upo na naka-cross-leg na nakapikit ang kanyang mga mata at naglilinang sa kalangitan. Anong bata? Lumiwanag ng maliwanag ang tingin ni Wilbur. Alam niya ang pagsulong ni Alvin sa wind concept, ngunit hindi niya akalain na makakalusot muli si Alvin sa ganoong kaikling panahon. Naintindihan na niya ang pangalawang antas na void interpretation concept sa edad na 28 pa lamang. Ang kakayahan ni Alvin sa pag-unawa ay masasabing napakapangit. Bumantong hininga ang isang kinatawan mula sa isa sa mga dinastiya. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng pagsang-ayon ng maraming tao. Napaungol si Carmelo sa boses na siya lang ang nakakarinig, at ang kanyang tingin na malamig na parang mga talam ay dumampi kay Alvin. Kung hindi dahil sa takot na ang mga kilos niya ay mababait sa kanyang dignidad at kung hindi dahil sa takot niya sa Sword 13, wala siyang ibang hiling kundi ang direktang kumilos at hiwain ang batang ito na naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya kahapon sa libu-libong piraso. Alvin, kahit na mapalad kang makaligtas sa martial competition ng 10 Dynasties sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas ng matagal pagkatapos ng martial competition. Ang mga mata ni Sherman ay kumikislap sa isang mabisyo at walang awa na ningning. Kapag nakaligtas ka sa martial competition ng 10 Dynasties, sasabihin ko sa master ko ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.